Hi, good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa harap ng NANEA Model Unit which is located here in Barangay Santo Rosario, Magalang, Pampanga. And this model unit ay meron pong 64.5 square meters na floor area at minimum lot area na 90 square meters. Meron po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bathroom, 1 powder room, and carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko po excited na sila kaya wag na po nating patagalin. Let's begin. Kung kayo po ay naghahanap ng housing project here in Magalang, Pampanga na malapit po sa New Clark International Airport, perfect po ang Hamana Homes project. At ito pong NANEA Model Unit is a single attached. Ibig sabihin po, yung bahay po wala po siyang kadikit at meron po siyang firewall. At kadalasan po kapag mga single attached, sagad po doon sa pinaka-property line, yung makikita po natin yung pinaka-firewall po niya. At the same time, ito po ang pinaka-top of the line model unit ng Hamana Homes. So let's talk about the NANEA Single Attached Model Unit. As you can see, napakaganda po niyang design sa harap. Kitang-kita po na ito po ay isang modern tropical house design. Makikita po natin yung combination ng color. This is a combination of white, brown, and smoke gray color accent. At kapansin-pansin po natin sa kanyang balcony, napakaganda po sapagkat gumagamit po sila ng glass railing. And now, let's talk about the setback. So, dahil po ito ay isang single attached, and this is just a model unit. So, ang estimated setback po natin sa harap is mga nasa 3 meter setback, which is a standard naman po pagdating sa mga housing project. Hindi po pave yung ating pinaka-carport. Well, kapag na-turn over po sa inyo, nasa inyo na po kung paano nyo po pagagandahin or gusto nyo pong iset up as your basic landscaping. At bago tayo pumasok sa loob, let's check muna po yung other details. Since sagad po ito sa pinaka-property line, so meron pong part na kung saan aside sa harap, may mga setback pa ho tayo dito. Pagdating po dito sa left side or either right side, depende sa orientation ng mapapili yung model unit, hanggang dito po yung kanilang property line. So pwede po or kasya po dito. If you have an SUV or van, medyo malalaking sasakyan, kasyang-kasya po dito. You don't have to worry. At ito po, meron pa ho tayong another space, which is an estimate of, let's say, 2.5 meters. Yan, makikita nyo naman po. Ito po yung ating lanay with 2-panel sliding glass door connected sa pinaka-formal dining area na mamaya ipapakita po natin. So makikita din po na sa taas dito na meron po siyang canopy which serves as the flooring po sa second floor. Nakikita din po natin yan pagpasok po natin. Let's proceed sa gilid. At dito po sa pinakalikod, kitang-kita po dito na halos meron po siyang 2 meter setback space. Although, pwede nyo pong gamitin ito as a dirty kitchen. Nasa inyo po kung paano nyo po i-extend yung mga available space that we have here. At pagdating po sa extension, pag-uusapan po natin yan sapagkat may mga restriction dito po sa Hamana Homes. Okay, so gustong-gusto ko rin po yung pinaka-site niya. They have board form here. Yan po yung horizontal lining po dito. Hindi po smooth, kumbaga hindi siya yung boring yung pagkakadesign. Which is kailangan po yan for aesthetics. Bibili ka na lang po ng bahay. Of course, kailangan nyo po yung design. Napaka-importante po niyan. At dito naman po sa harap, makikita po natin dito sa ating pintuan. By the way, elevated yung kanilang doorstep. Meron po siyang estimated na nasa 6 inches, although it is just an empirical measurement. Kumbaga tansyahan lang po para lang magka-idea po tayo sa mga nanonood po ng ating videos. Sa magkabila po, we have this outdoor lights, we have this canopy, at ito po yung kanila pong 2-panel sliding glass window. Meron po siyang another 2-panel fixed glass window, and over here, dito po sa side na ito, sagad na po siya hanggang sa pinaka-second floor. So na nakita na po natin yung mga exterior details, let's now go inside at pag-usapan po natin yung mga interior details. Wow! Sa pagpasok po natin dito sa interior details ng NANEA Model Unit, napaka-liwalas po. Since this is an open concept space, ibig sabihin, wala pong masyadong setback, kaya kita nyo na po ang every
angle and details of the interior space. Let's talk about the height floor to ceiling. It is an estimate mga nasa mahigit 9 feet. At dito po sa aking kanan, ito po yung pinapakita ko kanina na lanay. So, 2-panel sliding glass door po siya. At yung ating flooring, it is a ceramic floor tiles. Tapos po, nandito na rin po yung mga switches po natin. And we also have electrical outlet inside. At makikita po natin dito, since this is just a model unit, any furnitures, any appliances that we can see in this video are not included sa ating turnover sapagkat this is just a dressed up model unit upang ipakita sa inyo kung anong itsura ng bahay, kung anong itsura ng Nanea model unit kapag meron po siyang mga gamit. Kitang-kita nyo naman po dito, gumamit po sila ng round table. Although, mas ideal para sa akin, yung mga at least 6-seater dining table para ma-maximize yung mga available space. And if you are a minimalist, kumbaga hindi nyo kailangan ng medyo malaking spasyo or medyo maliit, I think this is perfect. Kitang-kita naman po natin dito sa area to, this will be your formal living area. And below the staircase, meron pong setup na TV console with shelves, your center table, and sofa. So perfect po itong ganito. At the same time, pagpunta naman po natin sa area na ito, dito niyo po pwedeng ilagay inyong refrigerator. Meron tayong electrical outlet doon. At ito po yung ating kitchen area. So by the way, hindi po ito yung pinaka-actual turnover ng ating main kitchen countertop. At wala po siyang wall-mounted cabinet. Since this is just a dressed-up model unit, kaya binigyan po nilang ganitong setup. And then, dito po sa side, meron tayong awning type window here. Okay? So, yan po. Ramdam po yung hangin. Yung nagagandahan kapag single attach, air flowing, open nyo lang po yung mga bintana. Pagkatapos po, napansin ko yung ating ceiling, meron po siyang cove lighting. At makikita po natin yung mga pin lights. We have 1, 2, 3, 4. So, for each corner ng ating ceiling, meron po siyang mga pin lights. At napansin ko rin po dito, sa itaas po ng ating 2-panel sliding glass door, meron po siyang single outlet, which suggests that this will be the space or place kung saan nyo po i-connect ang inyong split type aircon. Anyway, so ito po sa ground floor, aside po dun sa formal dining and living area, we also have this powder room. So, ibig sabihin, wala po siyang shower area, which is okay lang po sapagkat kailangan lang po natin kapag kayo po ay gusto niyo pong gumamit ng toilet. We have a pedestal lavatory here, water closet, then yung height of floor to ceiling niya po, mga nasa mahigit 9 feet na rin. And ito po, meron po tayong switch dito. Dito naman po sa part na ito, meron siyang awning type window which serves as an air vent. Yung pintuan, this is a PVC flush door. And even yung door jamb, PVC door jamb na rin po siya. Slightly elevated itong ating pinaka main interior space, while pababa naman po yung ating powder room. Since nakita po natin yung interior space dito sa ground floor, and now, let's check yung ating second floor. At bago tayo pumunta sa second floor, pag-usapan naman po natin yung staircase. So, itong ating staircase, meron po siyang lapad, nasa mahigit 1 meter. Makikita po natin na meron po silang steel railing here with white finished. At yung ating stair treads are solid wood. So, let's go upstairs and check the details. At sa pag-akyat po natin dito sa second floor, kapansin-pansin po sa ating video, we have this fixed window which gives natural light. At ito rin po sa flooring ng ating second floor, gumamit din po sila ng ceramic floor tiles kung anong ginamit nilang materials sa ground floor. So, similar lang po siya. Dito po sa aking left side, meron tayong toilet and bathroom. Kagaya po ng ating powder room, meron po siyang PVC flush door here. And pedestal lavatory. We have this water closet. At ito po yung shower area. Okay, we have awning type window, faucet, at saka yung soap holder. Meron din po tayong tissue holder here. Okay, and now let's check the available bedrooms here. Dito po sa aking kanan, yung una po natin matatagpuan, I think this is the master's bedroom, which I think mamaya po natin i-check muna yan. Puntahan muna po natin yung mga common rooms. Mamaya po lang, tatabi po natin yan. So, dito muna po tayo sa left side, which is the bedroom number 1. So, dito sa bedroom number 1,
Medyo maliit lang po yung space niya, pero kasya po dito yung single size bed. Meron tayong window here, which is a 2-panel sliding glass window. Pagdating po dito, fixed window po siya. I think meron na rin po siyang abang for a window type aircon. Yung height floor to ceiling, it is an estimate of 9 feet. Meron tayong switch po dito sa tabi po ng ating pintuan and ating pintuan ng mga bedrooms are wood panel door po siya with door handle. Yan natin po. So, I think, ano po ito? Kahoy po, yung ating door jamb na rin. Okay, so tapos na po tayo sa bedroom number 1. And let's move into the bedroom number 2 with the same details of door. The door jamb is also wood. So, mas malaki lang konti po yung ating bedroom number 2. Hindi nga lang po siya perfect square. So, meron siyang slight setback po dito. Anyway, kagaya po ng ating bedroom number 1, yung ideal bed o yung magagamit po nandito is a single size bed. The difference, yung dami ng windows. Meron tayong 2-panel sliding glass window dito at meron tayong another window here. Kaya mas naging maliwanag po yung bedroom number 2. With the height floor to ceiling, same lang na nasa 9 feet po siya at yung mga switch po natin nandito. Okay, nakita na po natin yung bedroom number 1. Bedroom number 2, medyo mabilis lang po tayo. And now, ito na po yung last but not the least, which is the master's bedroom. Titingnan naman po natin ngayon. So, come in. Same lang po ng ginamit ng mga pintuan. At makikita po natin dito, this bed is a queen size bed. We have this 2-panel sliding glass window over there with a fixed window. Pagdating naman po dito sa taas na to, makikita po natin, ito po yung ideal place for the split type aircon. Meron tayong abang na electrical outlet dito. Ang difference ng master's bedroom kumpara dun sa mga naunang bedroom na nakita po natin. Yung master's bedroom, we have this cove lighting. Unlike doon po, flat lang yung ceiling. At saka syempre, mas spacious po ito. At wala pong toilet po yung mga naunang bedroom. Sapagkat dito po sa master's bedroom, meron po siyang sariling toilet and bathroom dito. Kaya may privacy. Of course, PVC flush door pa rin with PVC door jamb. And pedestal lavatory. Meron din po tayong water closet po dito. At saka itong shower area. Matte finish po yung tiles na ginamit, which is floor to ceiling na po siya. We have this awning type window. Yan, medyo napansin ko na hindi siya ganun kahirap itulak. Meron tayong tissue holder dito and soap holder. Sapagkat ang master's bedroom, ito na po yung may pinakamadaming features. At ito po ay may access sa ating balcony. Ito pong pintuan, access sa ating balcony, it is a glass door. So, dito po sa ating balcony, which is connected sa ating master's bedroom. So, yung kaniyang dimension, may let's say 1.2 by 2 meters space. Meron po tayong mga accent dito. Ito po itutukoy kanina na may smoke gray finish interior wall. At ito po yung balcony with a glass railing. So, napakaganda po ng design niya. Yun yung difference niya dun sa mga ibang project na pinupuntahan natin. So, ang kagandahan po nito, paghapon, coffee with your wife or partner, and then tanawin niyo po yung mga tanawin dito outside. So, napaka-relaxing ng place na ito. Pwede niyo pong ito maging place para makapag-uusap po kayo. So, yun lamang po, nakita na po natin yung exterior and interior details. And now, let's go outside. Let's talk about the other details of Hamana Homes. So, let's talk about the other details of Hamana Homes. This subdivision, ang kagandahan po nito is along the highway po, ang kanila pong main entrance gate. May mga amenities tayo dito. We have the function hall, children's playground, basketball court, and swimming pool. So, ito yung mga amenities that you may enjoy if you avail the Hamana Homes project. At malapit po tayo sa New Clark International Airport, Mabalacat Gate. We have nearest fast food chain like Jollibee, McDonald's, Chowking, Mang Inasal. Malapit din po tayo sa Mabalacat City College. And if you are going to Metro Manila, so we have an access dito sa Santa Ines exit and NLEX. At marami pang iba na nagbibigay po ng advantage ng lugar po ng Hamana Homes. If may mga details po kami na hindi po nabanggit sa video na ito or meron po kayong mga katanungan, please don't hesitate
to comment sa ating comment section at sasagutin po namin yan. Or if you want to schedule a free site visitation in this project, we have our mobile numbers, our Viber, WhatsApp, email address, at aming Facebook page. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. If nanonood ka ng video na ito at hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button. Once again, thank you and see you on the next video.